Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-14 na kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Tasyo, Baliw o Pilosopo. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, binisita ni Pilosopo Tasyo ang libingan ng kanyang asawa habang si Ibarra ay dumalaw din sa puntod ng kanyang ama. Si Don Anastasio, o mas kilala bilang Pilosopo Tasyo, ay tanyag sa San Diego dahil sa kakaibang personalidad at maraming pananaw sa politika at lipunan. Tinawag siyang baliw ng iba dahil hindi siya nauunawaan ng karamihan. Nagmula si Tasyo sa isang mayamang pamilya at matalino. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina sa kanyang pag-aaral at pag-aasawa, ipinagpatuloy pa rin ni Tasyo ang kanyang buhay at pagbabasa ng libro. Sa gitna ng paparating na bagyo, hindi nawawala ang kakaibang kasiyahan sa mukha ni Pilosopo Tasyo. Nagbigay siya ng matalinghagan niyang opinyon sa iba't ibang bagay tulad ng bagyo at kidlat. Nang magpunta siya sa simbahan, ay nakita niya ang magkapatid na sakristan at binilinan na umuwi na dahil naghanda ng espesyal na hapunan ang kanilang ina. Nakarating din siya sa bahay ni Don Filipo at Aling Doray. Napag-usapan nila ang pagbabalik ng binatang si Ibarra pati na rin ang ama nito. Ang kanilang pag-uusap ay nauwi naman sa purgatorio. Bagaman tinatawanan siya ng ibang tao, nirerespeto ni Tasyo ang pananaw ng relihiyon sa purgatorio at itinuturing niyang gabay ito upang mabuhay ang tao ng malinis. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa ika-14 na kabanata. Paglalarawan sa karakter ni Pilosopo Tasyo at ang kanyang kasaysayan. Pagpapakita ng kakaibang reaksyon ni Pilosopo Tasyo sa paparating na bagyo na ikinagulat ng mga tao. Paalala ni Pilosopo Tasyo sa mga batang sakristan na umuwi na sa kanilang tahanan. Pag-uusap ni na Pilosopo Tasyo, Don Filipo at Aling Doray tungkol kay Ibarra at sa kalagayan ng ama nito. Pagpapahayag ni Pilosopo Tasyo ng kanyang pananaw tungkol sa purgatorio at relihiyon. Mga mahahalagang tauhan, Don Anastasio. Ang pangunahing tauhan sa kabanata na kilala din sa tawag na Pilosopo Tasyo. Siya ay kilala sa San Diego dahil sa kanyang kakaibang pananaw tungkol sa politika at mga paniniwala. Pinili niyang itigil ang kanyang pag-aaral at asikasuhin ang kanyang ina. Sa kasalukuyan, siya ay masaya sa ideya ng isang parating na bagyo na inaakala niyang maglilinis sa mundo. Pinagtatawanan siya ng ibang tao dahil sa kanyang mga pananaw at mungkahi. Basilio at Crispin. Magkapatid na nakausap ni Tasyo sa simbahan. Binanggit ni Tasyo na ang kanilang ina ay may espesyal na handa para sa kanila. Ngunit hindi sila makauwi dahil sa kanilang tungkulin sa simbahan. Don Filipo at Aling Doray. Pinuntahan ni Tasyo ang bahay nila matapos niyang dumalaw sa simbahan. Dumako naman tayo sa tagpuan sa ika-14 na kabanata ng nasabing nobela. Ang kwento ay naganap sa bayan ng San Diego, partikular sa lansangan, simbahan at sa bahay ni na Don Filipo at Aling Doray. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Pilosopo. Tumutukoy sa isang taong mahilig mag-isip at magtanong tungkol sa mga kahulugan at kalikasan ng mga bagay-bagay. Kidlat. Tumutukoy sa biglaang liwanag na lumilikha sa kalangitan kapag may bagyo o malakas na pag-ulan. Bumuhos. Pagbagsak o pagdaloy ng isang bagay tulad ng ulan nang walang pagtigil. Paputok at kwitis. Mga gamit sa kasiyahan na nagpapaputok o nagbibigay ng liwanag sa himpapawid. Mungkahi, payo, suhestiyon o ideya na ibinabahagi sa ibang tao. Katungkulan, mga tungkulin o responsibilidad na ibinigay o inata sa isang tao. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-unawa at pagrespeto sa iba't ibang pananaw at opinyon ng mga tao. Bagaman hindi nauunawaan ng karamihan ang mga pananaw ni Pilosopo Tasyo, ipinakita niyang mayroon din siyang magagandang mensahe na maaaring makatulong sa iba. Ang pagkakaroon ng kakaibang pananaw
ay hindi nangangahulugan na mali ang isang tao, kung minsan ay kailangan lamang ng mas malalim na pag-unawa para maintindihan ang kahalagahan ng kanyang mga sinasabi. Ipinapakita din ng kabanatang ito na ang edukasyon ay hindi dapat ikatakot o ipagkait sa isang tao. Bagkus, ang edukasyon ay magiging daan upang mas lalong mapalawak ang pag-iisip at maging mulat sa iba't ibang aspeto ng buhay. Hindi rin nangangahulugan na ang pagkakaroon ng mataas na katalinuhan ay magiging dahilan upang makalimutan ng Diyos o ang pananampalataya. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng balanse sa lahat ng aspeto ng buhay upang maging ganap na tao. At diyan nagtatapos ang 14 na kabanata ng Noli Me Tangere. Tasyo, baliw o pilosopo? Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.